kumain sa labas at maglabos si James kay Cassie. Umuwi na sila. Hanggang sa nakauwi na sila sa inuupahan nila. Tapos habang nagbabandog, syempre magkatabi silang matulog na. Nakikwentuhan sila. Kasi, anong ideal house mo? Sagot ni Cassie, basta maliit lang sapat na sa akin. Basta kasama kita at lagi kang okay, okay na rin ako. Hinakap ni James si Cassie. Ang sweet naman ng magiging asawa ko soon. Dapat siyon. Habang nagpapantok sila, nakikwentuhan sila hanggang sa makatulog na sila. At umakahan, sabay silang bumasok. Katauwian, nakaayos na sila ng kasal. Hanggang sa inaya ni Cassie si James na umikot muna. Sabi ni James, ay Cassie, may papakita nga pala ako sa'yo. Ika dito. Pinirangan ni James yung mata ni Cassie. Saan mo ba ako tatarin? Sabi nito. Pinuksan na niya. At inabot niya yung susi. Mine? Ano to? Susi. Oo nga, para saan to? Tagtag ni Cassie. Wala. Pasok tayo. Sa atin to. Oh, sa atin to? Paano mo nabak-ikutan? Nabak-ibunan? Nag-loan ako para mapasaya kita. Sabi ni Cassie, sabi naman sa'yo, diba? Basta kasama kita. Okay na ako, diba? Kahit maliit na bahay lang sa atin, okay na. Sabi ni James, hindi naman siyempre ako papayag doon. Gusto kong itira yung misis ko sa malaking bahay. Tara, pasok na tayo. At pumasok na sila ng bahay. Ikot at ang saya-saya ni Cassie. Nagpaplano na silang bumili ng appliances. Habang bumibili sila ng appliances, nakaayos na rin sila ng kasal. 5 months later, kinasal na rin sila. At doon sila nag-honeymoon sa Hong Kong. 1 month sila sa Hong Kong hanggang sa umuwi na sila ng Pilipinas. Yun, doon na sila nagplano, planong kumawa siyempre ng baby. Abangan ang susunod na kwento. Home button. 0309. 0311.